salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Maraming salamat, Sister Leia. Asan na siya? Biglang nawala. Bigla tuloy nahiya sa inyo. Pinalakpakan nyo kasi eh. Kumusta po kayo? Okay, ngayon po ang araw ng kaligtasan ninyo. Kaya dapat araw-araw pipiliin magpasya si Jesus ay tatanggapin sa ating puso. Huwag niyong pababayaan na ang Diyos ay nasa huli. Palagi dapat siyang nasaan? Nasa una. Bakit? May pag-asa kung Diyos muna. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay inyong tinipon sa lugar na ito upang kayo'y aming kilalanin, upang kami matuto ng mga bagay na makapagliligtas sa amin, makapagpapalusog ng aming katawan din na iyong ipinahiram sa amin. Panginoon, nais ko po sa inyong humingi ng guidance o patnubay ng banal na Espiritu na siyang aakay sa mga katotohanan na aming pong malalaman at maririnig sa araw na ito, sa gabing ito. Patnubayan kami ang mga anghel ninyo ang tumabi sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Agaya po ng aking pong palaging sinasabi, Diyos muna. Pagka ho inuna ang Diyos, may liwanag ang buhay, may kahulugan ang buhay, may kaligtasan, may pag-ibig, may kalayaan, may kaayusan, may hinaharap, may pag-asa, may bagong buhay, at buhay na walang hanggan kung Diyos muna. Mga minamahal, sino po sa inyo ang masaya ngayong gabi? Taas po ang inyong kamay. Huwag niyong ibababa. Sino po sa inyo ang masayang-masaya? Taas po ang kanang kamay. Ayan. Sino po sa inyo ang sobrang saya? Sabihin po ninyo, Diyos muna. Ulitin po natin, Diyos muna. Amen. Ayos. Okay. Ngayon, ang pag-aaralan po natin ay may pamagat po na ang tugon ko sa pagliligtas ng Diyos. Kagabi, tinalakay po natin ang kaloob na kaligtasan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala
at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kinakailangan tayo po ay maligtas. Okay? Nakikinig po ba kayo? Oho, dapat po isa lang ang speaker. Kasi pag lahat kayo nagsasalita, di tayo magkakaintindihan. Okay, so kayo po, ang role ninyo ngayon ay makinig para hindi nyo mamimiss o hindi nyo mamimiss yung inyo pong mga mapapakinggan. So, ilan po ang sa mga taong nagkasala, napapahamak? Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. So ang tao po ay likas na makasalanan, tayo po ay mayroong maruming puso dahil tayo po ay nahulog sa pagkakasala. Tayo ho'y nagkasala, mga kapatid. Kaya tayo ay binigyan ng Diyos ng regalo, kaloob na kaligtasan o buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi dito, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kagabi ay ating nakita ng mga hakbang na 4 para tayo ay maligtas. Una, number 1 is accept. Part number 2, believe. Letter C, and repent and call upon God. And letter D, decide. Magpasya na tayo ay papasukin si Jesus sa ating puso, sa ating buhay, at pagharian tayo ng Santong Espiritu upang makasunod tayo sa banal na kalooban ng Diyos. So ang kaligtasan ay hindi resulta ng mabuti nating ginawa. Ang kaligtasan ay hindi nababayaran. Ang kaligtasan ay hindi sa ating sariling pagsisikap. Ang kaligtasan, ito po ay kaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kagabi ay pinagpasyahan natin, pinili na atin nang ipasakop ang buhay natin sa ating Panginoon ng lubusan, yung buong buhay natin. Lahat ng susi ng ating buhay ay isinuko na natin sa ating Panginoon. Kaya ngayon pong gabi, pag-uusapan naman po natin ang ating tugon sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin. Paano po ipinakita ng Diyos ang kanyang mataas na pag-ibig sa atin? Paano ipinakita ng Diyos? Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang mataas na pag-ibig sa atin ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sinisintang anak. So the highest expression of God's love to man sa inyo at sa akin, yung pinakamataas na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, sa ating lahat, ay nang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ibig sabihin, ang Diyos ng pag-ibig ay nagbigay. So ang pinakamataas na pwedeng gawin ng Diyos para sa atin ay magbigay. Magbigay ng ilan? Lahat sa Kanya. Dahil kaisa-isang anak na lang niya, ibinigay pa sa atin. Paano naman natin ipapakita ang mataas na kapahayagan ng ating pag-ibig sa Diyos? So kung ang Diyos ay nagmahal sa atin ng hindi masusukat na pagmamahal, the highest expression of God's love is giving His Son, paano naman natin ipakikita ang ating mataas na pag-ibig sa Kanya? Sabi ho ng Biblia, John 14, Juan 14:15, kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So ang pinakamataas na pag-ibig na pwede nating ipakita sa Diyos ay maging masunurin sa kanyang mga kautusan. Hello? Yung mga anak ninyo, maaaring magsinungaling sila sa pagsasabing, Mama, Papa, ikaw lang talagang mahal ko. Nung inuutusan mong magligpit ng mga hinigaan, palagi na lang ako nagliligpit.
sinungaling na anak. Sabihing mahal, ang mga magulang, uutusan lang magligpit ng mga hinigaan ay padabog-dabog pa. Pautusan mo maghugas ng plato, ng mga pinggan, ay masama ang loob. Tapos sasabihin, I love you mama, I love you papa. Tapos, sasabihan mo, anak, huwag kang makikipagbabag kasi mapapahiya ako. Ako ay barangay captain, ako ay pastor. Tapos sasabihin ng anak, I love you mama, I love you papa, pero hindi naman sumusunod sa mga tagubili ng magulang. Ang tawag doon ay sinungaling na pag-ibig. Sino sa inyo, ang pag-ibig po ninyo ay sinungaling? Taas nga po ang inyong mga kilay. Sasabihin nyo sa asawa mo, ikaw lang ang pinakamahal ko, sinta ko. Nung sabi nung asawa ay, totoo? Ilang kami na mahal mo? Sinungaling. So, ang pinakamataas na kapahayagan ng ating pag-ibig sa Diyos ay maaaring ipakita sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang sabi po dito, bagamat hindi tayo maililigtas ng ating pagsunod sa kautusan ng Diyos at ng mga mabubuti nating ginawa, ngunit kailanman ay hindi sinabi ni Jesus na hindi na mabuting sundin ang kautusan. Kaya yung pong mga nangangaral ng salita ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos, na sinasabi nila na ang kautusan ng Diyos ay napako na sa krus at hindi na mabuting sundin sa panahon ngayon dahil tayo naligtas ng biyaya, ang tawag po sa kanila, sinungaling. Hindi ho tayo tinuturuan ng pagliligtas ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na maging masuwayin, kundi tinuturuan niya tayong maging masunurin. So ang pagliligtas na ginawa ni Kristo sa atin mula sa pagiging makasalanan ay hindi nagpapawalang bisa ng kahalagahan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Wala tayong mababasa sa Biblia nang sabihin ng Panginoon na kung sino man sa inyo'y manampalataya sa akin ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At karugtong noon ay sinasabi, hindi nyo na dapat sundin ang 10 utos. Walang ganun sa Biblia. Pagkatapos ng iligtas ng Diyos, tuturo ang kanyang sumuway sa kautusan, pabalik-balik ka sa iyong mga kasalanan, hindi ka mananagumpay. Sa anong buhay tayo inaakay ni Kristo na tayo ay kanyang iniligtas mula sa kasalanan? Anong buhay? Nung iligtas tayo ng Panginoon, anong buhay ang hangad ni Jesus sa atin? Ni Kristo. Nung iligtas siya tayo sa ating mga kasalanan, doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Nung tinanggap ninyo si Jesus na inyong Panginoon sa pamamagitan ng pagsampalataya, saan niya tayo inaakay na buhay? Anong klaseng buhay ang gustong makita ng Panginoon sa atin? Efeso 2:10. Efeso 2:10. English po natin mabasahin, then babasahin natin sa Tagalog. Sa New International Version na Bible, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Nang sabihin ni Apostol Pablo na hindi kayo maliligtas sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa, sa verse 10 ay sinabi niya, kayo'y iniligtas ni Kristo. Nilalang kayo ni Kristo sa mabubuting gawa, hindi sa masasamang gawain. Sabi po dito sa talata ng Ang Biblia, sa Tagalog, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kasamaan. Kasamaan ba, pastor, yun? Para gumawa tayo ng amen. Sabay-sabay tayo. Kabutihan na noon pa'y itinalagas ng Diyos na gawin natin. So ang gusto ng Diyos, matapos na tayo iligtas sa pamamagitan ng biyaya, hindi ng ating sariling mabuting gawa, ay magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan. Nilikha tayo ng Diyos
para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinilaga na ng Diyos na dapat nating gawin. Ano ang ipinapakita ng kautusan tungkol sa karakter ng Diyos? Pagka tinignan natin yung kautusan ng Diyos, ano ang ipinapakita nito? Sundan niyo po ako. Ang kautusan ng Diyos ay nagpapakita ng kanya mismong karakter. Kung ano ang Diyos, yun ang 10 utos. Tingnan natin. Ang katangian ng Diyos ay mabuti. Natural, ang kautusan ng Diyos ay mabuti rin. Ang katangian ng Diyos ay banal, natural din na ang kautusan ay banal. Ang Diyos ay matuwid, ang kautusan ay matuwid. Ang Diyos ay katotohanan, ang kautusan din ay katotohanan. Ang Diyos ay sakdal, ang kautusan din ay sakdal. Ang katangian ng Diyos ay hindi pabigat. Ang Diyos ay hindi pabigat na Diyos, ibig sabihin ang 10 utos din ay hindi pabigat. Ang katangian ng Diyos ay magaan na Diyos, ang kautusan ay kautusan na magaan. Ano pa? Sabi dito ng mga talata, ang Diyos ay pag-ibig, ang kautusan din ay yari sa pag-ibig. Ang 10 utos ay makatuwiran sapagkat ang nagbigay nito'y makatuwiran. Ang Diyos ay malinis na Diyos, siyempre ang kanyang kautusan ay malinis din. Ang katangian ng Diyos ay espiritual na Diyos. Ang 10 utos ay hindi basta letra lang, kundi ito po'y mayroong pahiwatig na espiritual. Kaya nga tumingin ka lang ng may pagnanasa sa iyong kapwa, nangangalunya ka na, ibig sabihin espiritual. Hindi mo pa binabaril yung kapwa mo para patayin mo siya. Mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, nagkakasala ka na ng pagpatay. Ang tawag doon ay spiritual. Ang katangian ng Diyos ay hindi pabago-bago. Siyempre, ang kautusan ng Diyos hindi kailanman magbabago. Mananatili magpakailanman. Ang Diyos ay magpakailanman, ang kautusan ay magpakailanman. Mga minamahal, ang kautusan ay sumasalamin sa karakter ng Diyos. Kung ano ang Diyos, yun ang katangian ng 10 utos. Kaya sinungaling ang taong nagsasabi na wala ng 10 utos. Para lang niyang sinasabi, wala na ring Diyos. Mag-iingat po kayo. Kaya pagka nakakarinig kayo ng mga nag-aaral ng Biblia, binabible studyhan kayo, naligtas na kayo sa biyaya, huwag na niyong sundin ang 10 utos, kasi hindi naman kayo maliligtas sa 10 utos, sa ilalim na kayo ng biyaya. Mga kapatid, mag-iingat po kayo dyan, kasi sinasabi ng Biblia, ang pagsasabing wala ng utos, 10 utos, ay parang sinasabi na rin, wala na ring Diyos. Paano ka pang maliligtas kung wala kang Diyos? Kung ano ang kautusan, yun din ang Diyos. Ang tahasang paglabag sa kautusan ay pagsira sa karakter ng Diyos. Parang kasalanan po talaga mga kapatid. So ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Alam natin ang kasalanan, yun ang sumira ng karakter ng Diyos. Pag-ibig, mahabagin, maunawain, mapagbigay na Diyos, matulungin na Diyos, matuwid na Diyos. Kaya pag nilabag natin ang kautusan at sinabi natin wala nang 10 utos, mangangalunya na ako, papatay na ako, hindi ko narirespetuhin ang aking mga magulang, sasamba na ako sa mga Diyos-Diyosan, ay para niyong sinabi, sira na rin ang karakter ng Diyos. Ang pagtuturong hindi na ito dapat sundin ay malaking kasalanan sa Diyos. Paano natin ipapakita ang pag-ibig sa Diyos? 1 Juan 5:3. Paano natin ipapakita ang pag-ibig sa Diyos? Ready? Read. Samahan niyo po ako. Ready? Read. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Mabigat bang sundin ang 10 utos? Anong sabi? At ang kanyang mga utos ay hindi? Bakit? Sapagkat ito'y sinusunod ng may pag-ibig.
So ang pinakamataas na kapahayagan ng ating pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang kautusan, na ang Kanyang kautusan ay hindi pabigat dahil sinusunod natin ito ng may pagmamahal. Amen? So masarap sundin ang kautusan. Alin ang mas madali? Lumabag sa utos o sumunod? Tama ba yung sagot nyo? Alin ang mas mabigat? Sumunod o sumuway? Nakikita nyo, pagka kayo'y sumuway, makukulong kayo pag pumatay kayo. Pag kayo'y nangalo niya, lalabagin niyo yung 10 utos, magugulo yung pamilya ninyo. Alin ang mas mabigat? Sumuway o sumunod? Pag dinisrespect nyo yung magulang ninyo, hindi nyo ginalang ang magulang ninyo, alin ang mas magaan? Sumunod o sumuway? Perwisyo kayo. Paiiyakin nyo yung magulang ninyo, pabibigatin nyo yung kalooban ng mga magulang ninyo pag hindi nyo siya sinunod. Anak, uuwi ka ng maaga ha, kasi may karpyo, kasi dadamputin ka ng mga barangay tanod dyan. Pag hindi mo sinunod yung magulang mo sa kanyang utos, dadamputin ka talaga ng mga barangay kapten, ng mga barangay tanod. Saan ka mapupunta? Ikukulong ka buong magdamag. Ano iisipin ng magulang mo? Sa bahay, hindi makatulog. Saan na kaya napunta yung anak ko? Saan ko kaya pupuntahan? Mahal na mahal ka ng magulang mo. Hindi ka naman pababayaan ng gano'n na lang. Tapos mababalitaan niya, hindi mo sinunod yung utos niya, kaya ikaw ay nakalaboso. Alin na mas magaan? Sumunod o sumuway? Peperwisyuhin kayo ng hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Giginhawa kayo pag sinunod nyo ang 10 utos ng Diyos. Amen? Tatahimik ang buhay, maayos ang inyong pamilya, maganda ang relasyon sa kapwa, gaganda ang pananampalataya sa Diyos. Lahat. Ang kautusan ay tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol lang sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ho basta ganun yan. Ang 10 utos ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig saan? Mateo 22, 36 hanggang 40. Sabi po ng mga tao, nung tao doon sa panahon ni Jesus, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. 29. At ang pangalawa ay katulad nito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito'y nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. So ang 10 utos pala ay 2 lang. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig sa Diyos ng buo puso mo, buo pag-iisip mo, buo lakas mo. Hindi sinabi, ibigin mo ang Diyos ng kalahati ng isip mo, kalahati ng puso mo, kalahati ng lakas mo. Ay, mamamali ka. Pag inibig mo ang Diyos ng buo, automatic yon, mamahalin mo ng buo yung kapwa mo kahit ikaw ay sinasalbahi. Ang unang yari ng kautusan ng Diyos ay pag-ibig muna sa Diyos. Ang pangalawang yari ay pag-ibig sa ating kapwa. At ang kauna-unahang kapwa-tao ninyo, asawa ninyo kung may asawa kayo. Ang pangalawang kapitbahay ninyo o kapwa ninyo, yung mga anak ninyo kung may anak kayo. Ang pangatlong pinakamalayong kapitbahay ninyo, yung kasunod na bahay ninyo. Ang una ninyong kapitbahay na mamahalin ninyo, yung asawa ninyo. Mahal nyo ba yung asawa nyo? Bakit kayo yumuko? O pag-ibig pa lang ang pinag-uusapan natin, malungkot na kayo. Pastor, baka pwedeng ibang asawa na lang ang mahalin ko. Kung bibigyan lang ako, pastor, ng pagkakataong mag-asawa uli, hindi ko kukunin yung asawa ko ngayon. Ay nagkakasala ka na kagad. Pag-ibig pa lang ang pinag-uusapan natin yan. How much more kung 10 pa natin yan?
Kaya ang pag-ibig ang bumubuo sa 10 utos ng Diyos. Kasi pag nalaman natin na ito yari sa pag-ibig, ang prinsipyo ng bawat utos ay tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa wag. Hindi yan, mga kapatid. Hindi yung utos na panayawag. Yan po ay sinabing huwag upang huwag tayong mapahamak dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag kang sasamba sa ibang Diyos na mga anyong nilalarawan, mga galing sa lupa, bato, kahoy, isda, umiiyak na kay mito, hinubog na parang tao, sinamba, pinunasan ng panyo. Sinabi ng Panginoon, huwag. Bakit? Ako lang naman ang Diyos. Gusto ko tayong dalawa lang, wala nang ibang Diyos pa. Mga minamahal, do not misuse the name of God. Wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Huwag kang magmumura. Yun ang ibig sabihin nun. Huwag kang magmumura. Sabihin mo sa katabi mo, nanay, huwag ka daw magmumura. Oh. Uutusan mo lang yung anak mo. Dahil hindi mo pa, natural lang yun kasi hindi mo pa kilala si Jesus. Pag kilala mo si Jesus, hindi na magiging mainitin ang ulo ng nanay mo. Kaya ako sa iyo, dalhin mo yung nanay mo dito para makilala niya si Jesus. Amen? Dalhin mo yung tatay mo dito para makilala niya si Jesus. Pag nakilala ng pamilya niyo si Jesus, uutusan kayo bumili ng suka. Anak, pwede bang pakibili mo ng suka para tayo makasawsaw ng chicharon? Pag hindi nakikilala si Jesus, salbahin bata, punyeta kang bata ka, bumili ka ng suka. Uutusan lang ng suka, nagmumura pa. Bakit? Walang pag-ibig sa Diyos. Ang bibig, di mapigil ng pagmumura, PI ka, salbahi ka, walang ya ka, GAGO ka. Lahat na lang ng salita. Una, nagmumura. Sa gitna, nagmumura. Panghuli, nagmumura pa rin. Lahat na lang ng bigkas. Binanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Nagchichismisan lang. Sabi nung narinig kong kapitbahay, naku, kumare, hindi ba yung kapitbahay natin na yung asawa'y nasa Japan? Bakit nagbuntis yan? Ay, Diyos ko po. Nagchichismisan na binabanggit pa yung pangalan ng Diyos. Bakit? Hindi kasi mahal ang Diyos. Kaya tayo ipalamura. Kaya hindi natin nirirespeto ang Diyos kasi hindi talaga natin siya mahal. Sinusuway natin ang kanyang mga utos. Number 4, mangingiling ka tuwing araw ng Sabado. 7 araw, pupunta ka sa Panginoon, makikipag-date ka sa Kanya, sasambahin mo siya. Alalahanin mo siya, lumalang ng langit at ng lupa, ikaw pag-aari ka niya, ginawa ka niya, tinubos ka niya, pupunta ka tuwing Sabado, 7 araw, sasamba ka sa Panginoon, kakanta ka, mananalangin ka, mag-aaral ang salita ng Diyos, mula paglubog ng araw hanggang paglubog ng araw, Biyernes hanggang Sabado ng paglubog ng araw. 7 araw ay sasambahin mo ang Diyos, hindi yung kulub anong araw ang sinasamba mo, Sunday, Monday, Tuesday, Sabado lang, maliwanag naman sa Biblia yun. Bukas pag-aaralan natin yun. Bukas. Kaya kayo, sinasuggest ko sa inyo, mawala na po kayo ngayon, wag lang bukas. Bukas malalaman nyo yan. So, yung unang utos, asan na yun? Ayan. Ito, yung 4 na utos tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Gaano kalaki pag-ibig? Buong puso mo, buong isip mo, buong lakas mo. Iibigin mo ang Diyos, paglilingkuran mo siya doon sa 4 na utos na yon. Yung susunod na 6, yun yung pag-ibig sa ating kapwa. Paano pag-iibig sa kapwa? Ang una nating kapwa, yung ating pamilya. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina para haba ang buhay mo sa lupa. Number 2, huwag mo silang papatayin. Ang kapwa, huwag mong papatayin. Huwag mong kakalunyain yung kapwa mo. Huwag mong nanakawan yung kapwa mo. Huwag kang magsisinungaling sa kapwa mo.
huwag kang mag-iimbot ng pag-aari ng kapwa mo. Bakit? Mahal mo siya eh. Alam mo naman, sinasabi mo, kapatid, kuya, dikong, sangko, bunso, mahal kita. Nung hanapin yung brief, asan yung brief ko? Hindi ko alam. Ba't nga ako hanapan mo ng brief? Brief na lang, ninanako pa. Kung mahal mo yung kapwa mo, huwag mo sisirain yung pamilya niya. May asawa yung tao, liligawan mo pa. Di ko namang may asawa na, nai-inlove ka pa, may asawa ka na. Sa ibang lalaki, ibang babae. Sapagkat mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang ating kapwa, huwag nating pabayaang masira yung pamilya nila. Proteksyonan natin silang buo. Kung mahal mo yung kapwa mo, huwag mong bebentahan ng sigarilyo, huwag mong bebentahan ng drugs, huwag mong bebentahan ng alak. Bakit? Nakakamatay yun. Huwag mong papatayin yung kapwa mo. Turuan mo siyang gumamit ng kalusugan. Mag-lecture ka ng tungkol sa pagkain ng gulay, pagkain ng prutas, para maging malusog yung kapwa mo. Kaya ito yung ginagawa namin sa aming pagtuturo sa inyo. Mahal kasi namin kayo. Amen? Ayaw namin kayo magkakasakit. Bakit? Mahal namin ng Diyos una sa lahat. Mahal din namin kayo. Mahal namin yung buong barangay. Mahal namin yung buong bansa. Bakit? Magkakapit-bahay tayo. Hello? Kami ba kapitbahay nyo? Mahal nyo ba kami? Mahal namin kayo. Kami ba mahal nyo? Tingin nyo nga sa amin parang perwisyo kami sa barangay. Sabadista na yan, mga sabadista na yan. Hindi nyo nga kami matawag sa tamang pangalan namin Pangalan naman namin Seventh-day Adventist. Kung makatawag kayo sa amin sabadista naman. Parang hindi nyo naman kami mahal. Wala namang sabadistang relihiyon. Mahal nyo ba kami? Sabihin nyo nga yung aming simbahan. Ayun. I love you. Nagmamahalan na tayo ngayon, ha? So itong lahat yung tinuturo namin sa inyo, hindi ito pabigat sa inyo. Yung sabadista na yan, daming bawal dyan. Bawal baboy, bawal hipon, bawal. Hindi naman kami nagsasabi nun, mahal kayo ng Diyos. Siyempre, mahal kayo, mahal din namin kayo. Yung nai-enjoy namin sa kalusugan, gusto namin pakinabangan din ninyo. Mahal namin kayo Wala kaming kolesterol sa katawan. Hindi kami kumakain ng baboy, bad kolesterol. Kasi sabi ng Panginoon, marumi yun. Sinabi ng Panginoon na mapagmahal, gusto tayong maligtas sa katawan at spiritual. So tayo ay magmahalan. Bakit? Love to man and love to God. Okay? So ang kautusan ay ibinigay ng Diyos hindi upang pagkaitan tayo ng tuwa at ligaya sa buhay. Sa halip, ito ay ibinigay sa atin upang mapanatili tayong masaya at tiwasay ang buhay. Amen? Sabi naman ng bawal ng Panginoon. Panay namang wag ang Panginoon. Gusto ko maging masaya, ayaw naman ng Panginoon. No. Ibinigay niya yung 10 utos sa iyo para tuloy-tuloy kang maging masaya. Bakit? Ang sinira o tahasang paglabag sa 10 utos ay magdudulot sa tao ng kapahamakan, pagdurusa, kalungkutan, pagkasira, karamdaman, pagkaalipin, at kamatayan. Tanong, sino sa inyo gusto lahat ito? Gusto nyo maranasan lahat yan? Hello? Gusto nyo yan? Ang sikreto, matutong sumunod sa utos ng Diyos. Amen? Pag sinunod nyo yung utos ng Diyos, mahal nyo ang Diyos, mahal yung kapwa, mababaligtad lahat yan. Ang buhay ninyo'y sasaya, hindi kayo magdurusa, mabubuo, walang mararamdaman, nasakit, magiging malaya, mabubuhay ng walang hanggan. Pag sinunod ang utos ng Diyos. Isipin ninyo, sino sa inyo ang nakakita ng red, green, yellow na kulay? Na mga ilaw sa kalsada. Red, yellow, green. Nakakita na kayo niyan? Ang tanong, bakit inilagay dun yun? Para pagkaitan kayo na maging maligaya sa pagmamaneho? Ano ba yun man yan? Bakit ba naman kasi may pula pa? Gusto ko palaging mabilis.
Kaya nga nilagyan ng pula para maproteksyonan lahat yung mga dumadaan. Yung para doon sa pula, hinto muna. Yung para doon sa green, tatakbo sila. Ano ibig sabihin ng orange na kulay? Ha? Hindi, ang sabi ng iba dyan bilis, 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 bilis. Pagka daw nag-yelo na, ang sabi nun daw bilis, 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 bilis. Kaya, magdadali Tapos pagka nasita, bakit mo kasi ko binunggo? Bakit? Yelo pa na nga. Hindi pa naman red Nagyayari tayo. Maghandang huminto. Pagka nagyelo na, hinto na kayo dahan-dahan. Hindi, bilis, 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 bilis. Yung kabila din, ganun ang katwiran. Bilis, bilis, bilis din. Ayun na. Nagkasagasaan na. Perwisyo. So ang batas trapiko ay inilagay hindi para magdusa tayo sa daan, sa halip upang maging ligtas tayo sa kalsada. Ganon din ang 10 utos. Inilagay para hindi tayo pagdusahin, kundi para maging ligtas tayo sa ating buhay. Amen? Okay. Ang kautusan ng Diyos ay nagsisilbing isang bakod ng Diyos upang maingatan ang kanyang mga anak sa pagkapahamak, kaparusahan at pagdurusa. Halimbawa, eto ako. Eto yung kautusan ng Diyos, bakod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yari sa pag-ibig yon, ginawa yun ng Diyos para proteksyonan ako. Wala dong sa loob ng bakuran na yon, walang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sumasambat pag-araw ng Sabado. Nirirespeto ang Diyos. Ano pa? Diyos lang ang Diyos nila doon, hindi pera, hindi bahay ang Diyos doon. Walang ibang Diyos doon sa loob ng bakuran na yon. Gumagalang sa magulang, hindi pumapatay yung mga tao sa loob doon. Paglabas mo ng bakod, ano meron doon? May patayan doon, may kalunyaan doon. Bakit? Wala nang bakod doon. Sino sa inyong gusto? Sa labas ng bakod o sa loob ng bakuran ng Diyos? Sabihin nyo nga, gusto ko sa bakuran ng Diyos. Taas po ang kamay. Yan! Doon sa bakuran ng Diyos, ligtas kayo doon, payapa buhay nyo doon. Pag lumabas kayo sa bakod ng Diyos, doon, yari kayo doon. May drugs doon, may pusher, may user. Sisirain ang buhay nyo ng mga tao sa labas ng bakod ng Diyos. Bakit? Lahat ng yon hindi rumirespeto. Walang pag-ibig sa Diyos, walang pag-ibig sa kapwa. Hello? So mga minamahal, yun ay ating pinag-aaralan ngayon para kayo ay magkaroon ng matinong pag-iisip. Tandaan natin, ang kautusan ng Diyos ay walang kakayanang maglinis sa ating mga kasalanan at magligtas. Ang kautusan ng Diyos ay tagapagturo sa tagapagligtas. Siya naglilinis ng ating mga kasalanan. Ipapakita ng kautusan na tayo'y marumi, may nagkasala, nangalunya, nag-imbot, nagsinungaling, lahat ng kasalanan, bumaba ang ating moralidad. So, nagkasala tayo. Hindi natin kukunin yung 10 utos, ay, nagkasala ako, kikis-kis mong gano'n para maging malinis ka. Hindi. Ang kautusan sasabihin, uy, makasalanan ka, nagkasala ka sa Panginoon, pumunta ka kay Jesus, lilinisin ka niya sa iyong mga kasalanan. Humingi ka ng sorry, humingi ka ng tawad, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Mga minamahal, kailangan natin tanggapin ang kautusan ay mahalaga sa ating panahon. Ano ang hangad at damdamin tungkol sa kautusan ng taong tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas? Uulitin ko po uli bago ko umupo. Sino sa inyo ang pinasasakop nyo ang buhay nyo kay Jesus at kinikilala nyo sang inyong Panginoon at tagapagligtas? Taas po ang inyong kamay. Hindi ko maitaas yung aking kanang kamay. Masakit po no? Dito lang ako sa kaliwa. Sa kanan po kayo magtaas, wag sa kaliwa. Sa kanan. Yan. Sino po sa inyo tinatanggap nyo si Jesus, inyong Panginoon at tagapagligtas? Taas po ang kamay. Ayan. Ngayon, tinaas nyo yung kamay ninyo. Anong damdamin nyo ngayon sa kautusan ng Diyos? Nakita niyo po ba kayo ay nabiyayaan? Na matagal niyong hindi naririnig yung prinsipyo ng 10 utos? Panay lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wag. Ngayon hindi. Ang kautusan pala ay pakinabang, hindi siya pabigat.
So ano ang hangad ng taong iniligtas ng Diyos sa biyaya? Mga taga Roma 7:22. Basahin natin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, sa kaibuturan ng aking pagkatao. Tanong, masaya ba kayo ngayon na nakilala nyo yung 10 utos? Sabihin nyo nga, amen? Amen. Magagalak kayo, alam nyo na yung 10 utos ngayon. Ano pa ang sabi ni Haring David? Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Mahal na mahal ko ta, Panginoon. Iniibig kita, Panginoon. Buong puso ko, buong lakas ko, buong pag-iisip ko. Kaya nga ako'y nalulugod na sundin ko yung 10 utos mo. Gusto niyo bang sundin ang 10 utos ng Diyos? Amen. Ang pag-ibig sa Diyos ay umaakay palagi sa pagsunod. Ang pag-ibig sa Diyos ay nagpapagaan ng kalooban sa pagsunod. Ang sabi po, Juan 14:15, kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mahal niyo ba ang Diyos? Hindi nga, totoo po. Mahal niyo talaga ang Diyos? Ano po ang gagawin natin sa Kanya? Susundin natin ang Kanyang kautusan. Minamahal mo ba si Jesus na iyong Panginoon? Naghahangad ka bang sundin ang Kanyang mga kautusan? Kung magkagayon, inaanyayahan ko kayong tumayo bilang tanda ng inyong lubos na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po akong manalangin. Yumuko po tayong bagalang, manahimik, isuko ang ating puso, at tayo'y magbukas ng ating mga pagpapasya sa Panginoon. Panginoon, gabi na po, subalit ang bawat minuto na ginamit namin sa aming pong gabi ng pag-aaral ay naging kapaki-pakinabang. Salamat po dahil dininig nyo yung panalangin namin, ibinigay nyo yung Holy Spirit sa aming gumabay upang kami matuto ng mga banal na inyong kautusan. Ang inyong Espiritu ang umakay sa amin, na gumaan ang aming damdamin sa iyong mga kautusan, sapagkat ito'y binigay nyo na may pag-ibig, ito'y aming nais na sundin na may pag-ibig. Patnubayan nyo ang aking mga kapatid sa lugar na ito, bigyan nyo sila ng kapayapaan sa pamilya nila, sa pagpapasakop ng buhay nila kay Jesus, maakay po silang sundin ng may pag-ibig ang iyong 10 utos. Salamat, Panginoon. Inyo po kaming patawarin sa nagawa naming paglabag at pagsuway sa iyong mga kautusan sa nakaraan naming buhay. Subalit ngayon, umaasa kami dahil ipinasasakop na namin ang buhay namin kay Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Kaya po niyang linisin ang marumi naming buhay dahil sa kami ay naging rebelde at naging masuwayin. Panginoon, tulungan niyo kaming lumakad ng may kaayusan ayon sa iyong mga kautusan. Salamat po sa iyo pong pagdinig. Ito po ang aking hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay